sa abroad mo itong laki na. Kaya kaduhan na, ano to, bata na. Bagay. Bago nag-graduate doon. Bueno. Ay. Ano ko dito? Ako na bidak ni Air. Are. Inang kayo ang lamesa. May Ara o duha ka sana o. kuwan ka may ano yun yung palipay. Ara ka na o. Dudo ka na. Silon, sabi no, nalipat pa ako. Nakakaon na sila? Wala pa gani. Dapat may ano ni ba, may buhin. Ha? Eh, ano ko na siling niya, naman din si Manang. Ay, nagringo kaya ako nga kung magsugod na ang kuan. Ay, mo balikan ng sawa.
Mamahal. Mana ni obra mo bantayan ko pagin. Yan o.
Sorry. Okay. Okay na. Tapos diri diin. Mula ko pa mo kasi tapos ang kung di sa kung di hangkol. Mula ka po tong gamit ko din. Ay, tugtog ko gabi din. Sa bangko. Ano po ba? Dali na mo. Come on. Kamu. Nanti macam-macam kan nanti lah. Ay, pagkakas na. Ay. Wala na ako. Ha? Wala na kayo. Tapos na? Oh. Mayo nga aga sa tanan sa sining aga ari kita diri nagabuylog sa sining panahon sa mga pamilya Palmares kag ini amo ang katapusan nga adlaw sa lawas ni Joraline Palmares nga aton masudong o aton nga makita, and before nga ato siya nga idulong dito sa iyang lubnganan isang kakahigayunan nga makahimo kita sang serbisyo para sa tanan nga ari diri kag pinaagi sa pulong sang Ginoo mahimo nga madasig kita, mahimo kita nga malig-on kag siling nato na nga ma-comfort kay wala sing iban nga maka-comfort o makalipay sa aton amo lamang ang presensya sang aton buhi nga Dios. Sa kini nga aga before kita nga magapamati sang pulong sang Ginoo, awit kita anay sang mga alawiton tungod kay siling sang Dios nga sa tanan nga panahon siya maayo sa aton kinabuhi. May mga kasubok man,
may mga kasakitan man, pero hinumduman naton nga ang Dios may nagabago, siya nagahigugma sa aton, kag siya ang nagahatag sa aton sang kutog kag kinabuhi, siya ang kag-iya sa aton tanan karon. Ang ginahangyo si Sister Gigi, tulidat minuwilo. Tulis ang iya pagtanan sa pagtanito. Yes, Lord. Hallelujah. Ika'y mahalaga. Iyong kanyang narama. Labis na pag-ibig niya sa krus pinakita. Sa'yo'y alayo pa lumapit ka. Di man nararapat buhay na handog mo. Biyaya niya'y sapat na tanggapin ito. Labis na pag-ibig niya sa krus pinakita. Sa'yo'y alayo pa lumapit na. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabigo ang kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako ang malayo pa lumapit na. Sa'yo na lamang ang pag-ibig na inalay mo sa akin. Di marinig ng puso't isip ang labis mong malasakit. Ang iyong anak na si Jesus, nag-alay upang aking takpan, walay hanggang buhay. O pag-ibig mong ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula noon at kailanman. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw
sa mga kinabuhi. Dalay ko pa, dalay ko Sa malaking bakaran, kaglagit doon, balaan sa pinagmaan na mga Diyos. Lord God, sinigat ka ang Ginoo. Nagpapasalamat kami sa kagalunan ng Diyos sa ginahabag. Matagkatag sa karoon, gabulilog sa mga kasubanan, sining pamilya, Palmaris Ginoo. Lord God, ako mapag-ampong Santang Urios, siningat yun, ay mong pulong Lord God, pagkapatbaton sa mga lagad. Ako mapag-ampong Ginoo, nga padayon ko Diyos, nga mag-abli sa mga huna at tagipuson. Kung paano naman Lord God, mahang para yung mga tituyo para sa mga kinabuhi Ginoo. Kung paano Lord God, yung mga pulong o Diyos, mahimo Lord nga mga suga sa mong tagsam Diyos sa mga dalanon. Kag mga isa Lord God, kakaligon sa mga kinabuhi. Kung paano naman Diyos, mahibaluan ang iyong mga tinutuyo sa tagsa Lord God. Nga din Ginoo padayon o Diyos, nga nagapahalumdom sa iyong mga katawhan. Ang kamatayon Lord God, hallelujah, kadalagan sa tagsa Ginoo nga yara sa imo Ginoo. Kaya may salamat, kaya din Ginoo mga butang karon. Hunaw-hunaw na mo Lord God, kag batyagon Ginoo nga niyo Dios ng mga butang kadalagan kun kami yara sa imo Ginoo. Busa Lord God, salamat nga ikaw ang Dios nga magapakamayo sa tagsa-tagsa karon. Nagsalamat man Ginoo sa imong alagad nga pagagamiton karon. Lord God, nga mga pulong karon nga Dios nga pagapahayag sa tunga namon, mangin isay ni Lord God kadako nga hangkat sa among kinabuhi kung paano kami mahimo nga magbalig-unon sa panahon sa mga problema nga subong sini. Kaya may salamat nga ikaw ang Dios nga padayon nga magapakamayo. Nagpadayon ikaw Lord God nga magagiya sa among tagsa ka mga bilaton. Salamat Ginoo sa iyong pagkabuhaton, dalayawon kasama ni katubtuban. Ang tagsa ka mga utang, padayon na mong ginatugang ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo. Amen. Praise God. Naghahalad ko gawit na sa tungguhin na Diyos. Ang minsay ako lang pamatian.
Salamat, Sir Cherry. Matuod din ang kanta ng piling. Kung wala, spirit para sa Guillermo sa Force Prayer. Liwat maayong aga sa tanan, Ardiles, Palmares. Sa nga aga, kaya na ko lang na ang comfort sang pulong sa Ginoo amon aton tugutan nga amon siya magalipay sa aton kating-kating. Hope after death, paglaom human sa kamatayon. Siling nato na kung napatay ang tao, siling nato na wala na sing paglaom. Pero ang Ginoo nagahatag gali sing paglaom sa tanan. Nga katong nagkalamatay na nga ara sa kay Kristo. Ako man nga i-share sa inyo ha, siling ko na nga ang may ara nga kamatayon. Siling nato na nagkalain-lain nga mga rason nga ang tawo patay, pero ang siling sang Biblia sa Hebrews chapter 9 verse 27 nga ini gintakda o gintalana sa isa ka tawo nga mapatay kaguman sina amo ang inang tawag sina hukom. Pero nga ang tao mapatay gid. Kabalo pa kita na ang mapatay gid ang tao. Tungod kay amo ini siya ang bayad sang sala nga aton nga nahimo, kag sila niya amo na siya ang bayad sang sala nga ginhimo ni Adan kag iiba sa una pa nga panahon. So niya for the wages of sin is death, siya ang bayad sang sala amo ang kamatayon, pero ang inggatas ng Ginoo amo ang kinabuhi nga walay katapusan. In 2 Corinthians, sa kung basahon diri, 2 Corinthians chapter 5, ako na siya basahon na lin sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 8. Kaya nakahibalo kita nga kung mabungkag ining tulda nga aton ginapuy-an, ang aton dutanon nga lawas, may ginamad ang Dios nga balay didto. May ginamad sa Dios nga balay didto sa langit nga aton pagapuy-an. Isa ka balay nga wala sing katapusan nga siya gid ang naghimo. Kag karon nagaugayong kita kay dako gid ang aton handom nga ang aton puloy-an sa langit isuklob sa aton. Kay kung masukloban kita sini masakwan kita nga hindi hublas samtang nagapuyo pa kita sining dutanon nga tulda nagaugayong kita tungod sa kapion. Hindi tungod nga luyag kita mag-uba sining dutanon nga lawas kundi nga luyag kita nga ang langit nun nga lawas isuklob sa aton. Agod nga ang malakang ginawa na hindi mamalasyon. Ang Diyos amo ang naghanda sa aton sining pagbaylo. Kag naghatag sa aton sa iya espiritu, subong kalibulan sa panan nga iya natigana para sa aton. Gani, sa panan nga tiyon, nagasiligid kita, nakahibalo kita, nga samtayan pa kita sa sinilawas ng mga puluyan, malayo pa kita sa puluyan sa Ginoo. Kay nagakabuhi kita karon paagi sa pagtuo kag hindi paagi sa aton makita. Nagasaligid kita kag luyag kita nga magbiya sining lawas ng puluyan kag magpuyo upod sa Ginoo. Pero labaw sa tanan luyag kita maglipay sa iya bisan sa aton puluyan diri o kon dito. Kay tanan kita dapat mag-atubang kay Kristo agud pagahukman niya. Kay sa tapos sini ang tagsa-tagsa magabaton sang nagakaigo sa iya, suno sa iya binuhatan nga maayo, ukon malain sa iya lawas nun nga pagkabuhi. Sini nga aga, siling ko sa aton kay na, hope after death. Kag nagsiling ko nga abala nga mapatay gid, patungod ina siya amo ang bayad, sang aton nga sala amo ang kamatayon. Nga atin nato na may ara na napriso, sa prisuhan, nga may ginapanggakot, nga may mga wanted. Tuon kayo na mga wanted, nahadlok nga badakpan kay sulod sa prisuhan. Ang iban may sinato na may ara nga inang nagapalagyo na. Kay mahadlok sila nga mapatay tungod kay maginhimo sila nga hindi maayo o sila itong supay sa aton mga paggobyerno. So amo na siya ang bayad. Pero sa aton karon ginakaandaman kita pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kun ara ikaw sa linya sa kamot sang Ginoo, if you belong to the Lord, so ang kamatayon hindi nimo kahadlukan. Ang kamatayon hindi nimo kahadlukan tungod kay wala pa ikaw napatay kitagaan niya ikaw sing kasiguraduhan nga sa ang iyang gasa amo ang kinabuhi nga walay katapusan. So amo na ang aton nga pagaangkunon nga ari pa karon nga nagaginhawa. No, sa aton ang aton pagaangkunon sa ati pa subong nagaginhawa pa. In Hebrews chapter 2 verse 14 to 15, sa akong kaina nga paglaom human sa kamatayon, Jesus had to become human. Siya si Jesus nahimo siya kag kinahanglan gid nga mahimo siya nga pareha sa aton umagpakatawo siya
Agud nga makaangkon siya sing lawas kag dugo. So he could die and rise again. Agud siya, mapatay man, kag siling nato na, napasabanhawon siya. So, he could die and rise again in order to destroy the devil's power over death. Kaya kung wala siya mapatay, hindi niya mabungtag ang gawang sa kaaway sa kamatayon. So, nakikita ko lang na magpakakawa siya o makaangkon siya tinawag siya mahabanhaw. In Romans chapter 15, verse 5 to 11. And only that could be the deliverer that was deliver those who live in constant fear of death. Agud sila niya, si Jesus amo ang pagawa sa niya sa tanan ng mga tao nga nagakahat. Mahadlok tuod banggid. Ang iban mahadlok sang patay. Ang iban mahadlok man sang nga mapatay sa katao. Nga sila niya, why man ko nahadlok mapatay, pero wala lang ko nagadali. Sila nga mapatay. Ako mga kabataan, tungkol na siya sa mga kabalaka nga, mabayaan mo ang Ginoo. One time, naaraman ako ng friend. Kasi sila, hindi lang kitang friend. Ako gini siya nga relative. Tungkol sa mga pagpalangga, niwang nakaayo siya, niwang nagit. Unya, nag-ano git siya, nag-fight git siya. Nga hindi anay siya mapatay. Tungkol kayo nakita niya ang iyang mga utod, ang iyang nanay, nga nagapalangga sa iya. Ang nagapalangga sa iya, nga iyang mabatyagan, kag sa nato na ang mga pagpalangga. Hindi anay, hindi git kami. Magbato, huwag kayo siyang kamatayon. And then honor, ang ilang pagpalangga, gin-honor ato siya sang Ginoo nga hindi anay pagkuhaon atong pagumatayon. And after that, kay nakita naman lang sa mga parintinakon nga nagkalulungoy na gid atong among pasyente, naghambal gid sila one time sa iya nga siling niya kung gusto mo na, kay naghambal naman tong pasyente nga ginakapoy na gid ako, siling niya ginakapoy na gid ko. So siling sang mga utod, gang, kung nakapoy ka na gid, kung ginkabalak-an mo kami, kung naluoy ka sa amon nga hindi pa kami ready nga i-give up ikaw, hindi pa kami ready nga mawala ka sa amon nga mga pananaw, sila nga karon bisan sakit, bisan masubo, sila nga na ilang amon na nga batulon, hala sila pahuway ka na, sila kay maluoy ka ni sa imuha. Dito pa siya nabuktuan sang ginawa, kay ready na siya nga gin-focus na niya nga pwede na gali niya biyaan. Pagkanami lang, no? Kung amo nangara ka sa balatian, ma-feel ni mo ang nagapalangga sa imo, ma-feel ni mo kag makita ni mo kung sino ang ara nagasuporta sa imuha. How about atong mga nadisgrasya nga? Sila ato na ara, may ara nga sad death, may ara nga masubok nga kamatayon, may tragic death, nga masubok nga kamatayon, wala gid siya sing mga parinti drasya nga tupad, ilang tragic death, nga na mga nadisgrasya. Sila ara man nga happy death, nga ilang happy death sa death na pangirambal, ilang at tama nga panahon na tigulang na siya, nag-enjoy na siya, talang fulfillment para sa iya. So, hindi kita makapilit ang atong kumatayo na happy magbadaw, makapilit na anytime to will be ready for that time. So, sa atong kamanatang na unaila, nga paglaong human sa kamatayon, amo ang kamatayon ni Kristo, kag ang iya nga pagkabanaw, amo ang naghatag sa aton sing paglaom. Nga hindi lang magbalik ang aton lawas diri sa duta, nga amo niya ang ginumos ang Dios para nga kita mahimo nga mga buhi nga kalag kag tawo. Sila nga kundi amo ini ang sinugdanan, ang kamatayon, amo na siyang entrance naton sa eternal life nga makaupod naton ang Dios. Amen ba? So Christ's death and resurrection gives us hope because His death and resurrection free us from the fear of death. Amo na siya nagapagawa sa aton sa kahadlok sa niyasang kamatayon. Because death has been defeated. Siling pa sa 1 Corinthians chapter, diri sa pulong sang Ginoo ako nga pagbasahon, ang kamatayon gindaog na. O kamatayon di na bala ang imo pagdaog. O kamatayon di na bala ang imo gahom sa pagsakit. Yeah, every person has appointed to die sa nasiling kuda, but death is not the end. Ang kamatayon, hindi amo ang katapusan. Ibutang na natin sa aton nga huna-huna. Ang kamatayon, hindi isang katapusan. Katapusan mo siya nga makita diri, pero amo na siya ang sinugdanan na magasulod kita dito sang ginandam sang Ginoo. Sinya diri sa aton pulong sa 2 Corinthians nga akong ginbasa kanina, that to be absent with the body is to be present with the Lord. Sinya, si Ayen, absent na siya karon dire sa aton, pero present siya dito sa tubangan sa Ginoo. Sino gusto nga mag-present na dito sa tubangan sa Ginoo? Taas kamot. Wala pa na? Mga andam ta. Kaya wala pa man kita nag-present, ari pa man kita diri. So absent pa kita anay dito. Pero ang ato nga,
kinabuhi ang damo naton. So karon mga kaigsuonan, ginahambal ko liwat nga ang kamatayon is not the end, hindi ini amo ang katapusan, but it is the doorway to a new life. Amo na siya ang agianan. Puntahan nimo sa bag-o nga kinabuhi. The all who dread death should have the opportunity to know the hope. Siya ang pananda, sa niya na may mga kahatlok, sa niya ang kamatayon. Amo niya ang iyong oportunidad karon na imong mahibaluan because you was confident of spending eternity with Christ. Si Pablo, wala siya nahadlok mapatay po kaya ara siya na kumpiyansa na kung napatay siya, makibupo siya dito sa kay Kristo sa langit. Kag amo inapanan nga atong ginahadlok mo mapalangit din kita. Sila gusto mo ato sa langit at mo. Ay, halaga man lang. Amen, sigurahon mo kita nanginit nagdito kita magururupod. Ganyan. Sila nato na nga, nakado ka na sa langit ha, mabalan mo? Uy, siling sa pulong sa Ginoo, subong langit. Pero ang pamangkot, nagapangandam na bala kita subong, na dito ang aton katuan, batunon kita dito. With God. Prelude. Introduction, kung baga. Sa mga pagsimba, may ara, no? Ara man sa mga Katolik, no? Nga may ara dito nga, ng kuan, sila to ng piano, nga mag-play. No, samtang nga nag-prepare dito, may play, amo ng prelude, yung ginatawag na in preparation, calling to worship, na yung ana na siya ang prelude. Kung sa mga music, kung sa mga services. Pero sa aton karon ang kamatayon, amo gali na ang prelude. Kaya nga ama sa itong to be absent with our body is to be present with the Lord. That is our hope after death. So we will continue to live in our body and in our spirit. Let this hope give us confidence and inspire us to faithful service. So karon mga kaigsuonan ko kay Kristo. Ang atong nga paglaom human sa kamatayon, ginhatag na ni Kristo human nga siya napatay. Human siya nga ginlubong, kag human siya nga ginbanhaw, kay mag-abot ang panahon, iya man kita pagabanhawon. Kag mag-aatubang kita dito sa iya nga mapaghukom. Siling niya ang kanan naton binuhatan. Iya nga tagaan sang padya. Inang padya maayo man nga padya dito sa langit. Kung hindi nimo maayo nimo hinimuan, may padya gihapon ikaw. Punishment dito sa linaw sa kalayo. Pero wala kita sila nagatanaw. Kay subong buhi pa kita, may ara kita nga mga pagpili. Kita mismo ang magdesisyon sa aton kinabuhi. Kag aton pangandaman ini nga mapaglaom ginhatag ni Kristo. Kag sini nga kaagahon karon mga kaigsuonan, this is the hope of the word of God. Nga sila nga to be absent with the body is to be present with the Lord. So ang kamatayon sa absent sa body, pero makaupot ikaw dito sa kay Kristo. So karon, diagin pa ang absent to her body, but she is now in the presence of the Lord. And all of us, it will be our desire that we will get also, we will receive, and we will desire, at ato ang punod, hindi nga mga handog, mga paglaom, na human sa kamatayon. Isang tanan, mag-aatubang sa Ginoo. Hallelujah. Basta, tindog tang tanan, why kita nga sahil kung kanus ang kita kuhaon, pero silisang pulong sa Ginoo, nga kung kita iyang kuhaon, silingan dito man kita. Kag pinaagi lamang ina siya sa imong pagtuo. Pinaagi lamang ina siya sa imong pagdawat. Pinaagi sa imong pagpangay sang pasaylo. Kag pinaagi sa imong pag-angkon karon nga himuon mo ang Dios. Pinaagi sa kay Jesucristo nga imong manduluwas. So karon ba diri ang tanan andam na nga magatan-aw kag magasulod silang giandam sa Ginoo nga langit kag kinabuhi nga walay katapusan? Kisa katong andam na magataasan kamot? Amen. Atong hindi pa sang andam. Sincero sa imong kasing-kasing karon, gusto ko ikaw nga i-lead. Gusto ko karon nga ihatag ining oportunidad para sa imo nga karon among ini the day of salvation. Today is the day of your preparations nga imong batunon si Kristo nga imong manluluwas. May ara ba diri nga wala pa nakabaton sa kay Kristo nga naghatag sa nato nga paglaom nga ay wala pa ko kabalo kung diin ko maadto. This is pakamot kay ang Ginoo nakakita sina sa imo karon. May ara ba? Ang pamilya gipabaton na nakon. So siguro kay nag-email na kamo there, hopefully. Kung huya ka man nga magtaas imong kamot, magsunod ka sa akong karon nga mga pag-ampo. Magadupo kita sa aton nga ulo. Sunda lang ini nga mga pag-ampo karon, ang Ginoo maga-honor sa imo nga pagtuo kag sa imo karon nga pagpalapit sa pagpangayos sang pagpasaylo, the Lord
will forgive you and accept you. O Diyos nga gamahanan, ilo sa tanan ng mga kapakyasan, usala nga ako na angkon, limpyuhi ang akon kasing-kasing, pinaagi sa mong hamilig nga dugo, nga karon nagapaubos ako. Kag akon ikaw ginabaton, pinaagi sa akong pagtuo, nga ikaw ang akong nga Diyos nga manluluwas. Himuon ko ikaw nga amo ang tag-iya sa akong kinabuhi. Sa siniginoo nga kaagahon, salamat sa imong nga pulo nga nagahatag sing kasiguraduhan, nga kung mapatay man ako, magaupod ako dira sa imo, tungod kayong akong kinabuhi, itugyan ko na, kag ikaw ang pag-iya sini. Salamat o Diyos, nga sini nga kaagahon, isulat mo ang akong ngalan sa kinabuhi, nga mga kinabuhi, na wala'y katapusan, kasi langit nga akong matabuyan. Salamat mo, ikaw magatitig sa akong kinabuhi karon, himuon ko ikaw ang Diyos ng hari, kag ikaw ang Diyos na malatiya karon ng akong kinabuhi. In Jesus' name, ikaw ang akong manluluwas, kag ako mahimo ng iyong anak. Sugod karon, kag ikaw magasilyo, sa sinimakaluwasan ng akong ginbaton. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen and amen. Magaling ko ang tanan, beyond the sunset. Siling nato na nga, ang mensahe naghatas, na kung ilubong ikaw, luyo sa linya sa likod, sa linya na sang pagtunos ng adlaw, may ara nga naga paabot niya sa agahon. Beyond the sunset of this full morning, with God our Savior, heaven is begun. The shining angels of glorious glory, beyond the sunset, when day is gone. Beyond the sunset, no clouds will gather, no storms will prevail, no fear for the unending. Beyond the sunset, eternal joyland. Beyond the sunset, our heart will guide you to God the Father, whom I alone that fair shore. Beyond the sunset, oh glad reunion with our dear loved ones who have gone before. In our fair homeland, we'll love our parties evermore. Thank you. Kung binabalik pa itong MC. So sa karon makadto kita sa aton nga sample necrological, sample neurology. Mapapangkin sa halinit na isa kapagbasa ng biography ni Ayen, para wala natin kung sino si Ayen, at ano si Ayen. Iniigahatag sa inyong author na wala ng iwan kundi si Cecil Palmares Arana. Good morning. Sa November 2, 1984, may isa ka bata nga ginbunag sa may tubod, Dingawan, Iloilo. Siya ginpanganlan nga Juraline Argilies Palmares. Siya ay kaduha nga bata sa amon ginikanan nga sina Tatay Budot kay BP Palmares. Siya nag-eskwela sa elementary sa Kauran Elementary School kag nagtapos sa high school diri man sa Kauran National High School. Si Ayin mabunuligon nga bata kag palabar ka gani damo din siya kakilala diri sa Kauran. Pagka-graduate niya sa high school, nangita din siya kapaagi na makatrabaho para kabulig sa amon ginikanan. Nakalakat siya sa Maynila. Kag natagaan pagitong higayon nga makalakat sa abroad. Handom niya nga matagaan kag mabuligan ang amon ginikanan. Kag natagaan niya man inis ang balay nga mapag-on.
Nagplano siya magpauli diri sa Pilipinas. Ay. Nagpursige siya magpauli diri sa Pilipinas. Bisan hindi siya sultan sang doktor kay tagaan patani siya sang 3 ka bulan nga dedication. Sa iyon ang amon nga utod nga palaban sa tanan nga problema sa amon kinabuhi. Plano niya tani nga maglakat sa Maynila kag mag-eskwela sang Bible School para magpastura. Plano niya pagintani nga magpakasal sa iyang nga lubyo nga isa ka foreigner nga si Pralad Shahi. Sa ayin, sa nakatay siya, nabago niya gid nga madula siya sa amon. Amon ni Sayin bilang isa ka utos pagbata nila nanay kag maayong aga sa tanan. So, salamat. Ato na basihan ang komiteng si Ayen kung sino si Ayen sa iya. Siling na, si Ayen, isa kapalaban nga bata sa tuwang sige na kung ano ang problema ang tapos sa kinabuhi, wala lang siya. Ay, nasiling siya na ang ginoo para sa iya. So, sa karoon, pamatian naman natin si Joy Palmares dito. So, para sa iya nga, kung ano para sa iya si Ayen bilang utod. So, hindi siguro makaya. Cecil, please contact Pralad. Joy. So, hindi makaya ni Joy maghambal kung ano si Ayen sa iya bilang utod. Sa pagkabalo natin as brother-in-law, kung sino si Ayen sa kinabuhi nila yan. Silverio. Damo yung salamat sa taran nga nag-student. Nagtambong. Siya ayun sa akong nagkakilala kami sa Manila. Tungod man sa iyang motor nga tao karon. So, dali lang mo pagilan na ito. Nagkulit man sa dito sa kauran. Ay, mutong plano niya nga ma-abroad man. Muto, maka-abroad siya, tuluyan. So, kami alagi ako sa Manila. So, yung butong doon ang asawa ko, kung tubang namon, kung nadulaan ng gapin ko ka-abroad sa Manila, huwag kami lain matlaganan nga para sa pinansyal. Kasi, muto nga, Jasper siyang ginano naman gabo nga ngayon kami katabang. Halos na kita lang katik sa iya nga kuan matawag din na kay aran na dahil ng bulig nga para sa amon, para sa iya nga mga kuan, mga pagumangkon. So, pagka kuan nga kita kami kwarta nga mauli na sa Mindanao, dito kami sa Davao. So, dito na kami nag-start sa iyang balay. Puti na yung nanay kag ni tatay. Salamat sa dayay. Tanang nga suporta, ihatag na sa amon. Wala sa isip na isip na hindi sa maghatag na kuwan. Sa tanang nga buligid nga gikan ito yung pating-kating. Ibulig nga kita mo. Dali, ang atira mo ng mga lote at mga balay, yan ang nagkuhan sa amon. So, lahat na laing madaling mga kuhan. Damo kita salamat at yayin. Dahil mga bulig sa amon. Bamit ka amon. I love you. Kay si Pralad nagkatawag. So, Pralad, are you still there? Hello? Okay, the phone is, okay, you can speak now. Who is Ayen in your life? Pralad, hello Pralad. Wait for a while.
1 year and 8 months. Yes. Yeah. Thank you. I still can't believe you are gone. And my heart. I will never forget our good times. We are very unhappy. Who something for my family. Very much. So, Prahlad, the family, have pity on you for the sympathy that you have given to us. But please don't cry with us. It's always crying. Every time you call with us, you cry. Please accept with all your heart that Ayin is already gone and already in heaven. Thank you for loving her. Thank you very much for loving the family. Thank you for the big support with the family. Thank you very much, and we hope that you can forget with us, and we are hoping that you can still visit with us in Philippines, although that your wedding was okay. Okay, thank you very much, Prahlad. Don't cry. Okay. Okay. Okay, you love it. Thank you very much. Siling niya ni Prahlad ang boyfriend. Si Ayin daw, nagkakilala sila sang halin siya, sang dito pa, gyapon siya sa abroad. For almost 1 year and 8 months sila daw nga magpakasal by April 2013 diri sa Pilipinas. Ay si Ayin, siling niya isa ka mabuot na bata. Si Ayin, isa ka nag-support sa family, siling niya. Siling niya, ay ginapalangga ko git si Ayin. Kag hindi kung halos pa makadto daw siya tani diri sa aton. Hindi basta-basta magsulod sa Pilipinas ang isa ka tao nga automatically magsulod diri sa aton. At ang siling niya ni Prahlad Siliñante, i-extend mo ang pasalamat ko sa tanan nga tao nga nag-support para kay Ayin, sa mga pamilya, sa aton nga nag-necro diri kag sang nag-service sa inyo daw pastora. Nagapasalamat gid siya sa inyo nga pag-support. Madamo gid daw nga salamat siling amo na ang hambal ni Prahlad. So si Prahlad is Nepal, no? Oo, Nepales, pero isa yata siya ka inang
kuan sa simbahan kay isa siya totally nga mag-support. So amo to siya. Ang sunod nga maghahambal mo si tatay ni Ayen. Yung nga sa tanan. Piyayin. Saka, ano nga pa kaisa. Mabuwod kang bisan ano nga problema. Mabulig siya kung bisan. Basta wala yung mga kuhan kaya yun. Damang isa na bulig sa amon. Kung di ka bang karon, salamat sa tanan kag amo lang na sa akong mahambal kaya yun basta. Salamat kita na sinahimo mo. Ayen, kung diin ka man, nabatian mo man ang imong mga pakaisa, labi na kita ang imong special someone na he really, really loves you. This time, bilang ninang, si Ninang Alma Neri, din si ang ninang niya. Kung ano si Ayen sa imo bilang ihada. Mayong aga sa inyo tanan. Nagpasalamat ako kay Pastora kay iya man inspirasyon pag manalita pa sa akin. Pastora, daging salamat. Kay mga iya mga membro sa simbahan, nagpapagiging salamat kay mga hindi mga tao sa kawan na nagbuilog ng patlison sa pamilya ang natin magpapagiging salamat. Kakangako masiling kay Yada Ayen, iningat sa super din sa kabuot. Bisan din siya makadto, kung ara ko sa akong balay, tagawas, bisan ano kasakon niya, mahapit gina siya kag magli sa amon ni Ninong niya. Wala gina siya sa pagpabaya sa amon. Kag imigag siya isa ka bata nga nagasuportan sa iya ka pamilya. Bisan nga nang iya pamasyagin na makasangin niya nga mga balikan ang iya mga manghod kag iya mga kinablusan. Kag ang iya ka siling nga mahimo niya ang tanan nga mabalikan ang iya mga utod kay siya kay dalaga pa kay ambot hindi ko lang ba sila ang tanan nga kay do hindi ko din matanda hambal kung ano ang kabuot niya kaya kung ano ang pagpalangga nato siya mas palangga gid man siya sang Ginoo kay siya ginkuha ni ba Pastora. Kagisa pa, duwam na kami ang maninay niya. Gusto ko man mabatian ang isa ka maninay niya kung ano man masiling niya kay Yada Ayen. Ako wala gid ako masiling sa iya kay super gid sa kabuot kag respect tabligin nga bata. Kagaga sanggit siya sa iya nga pamilya, gaulit gid siya. Bisan ano kabudlay gid siya, masakit siya gay makaskid siya nga magnegosyo siya nga para makabulig sa iya mga ginikanan. Ilabi na gid sa mga iya nga utod kung ano mga problema sa utod niya ara gid siya. Ang akon ta mga ginapakuan tani mahambal man ang iya isa ka maninay kay duwa man lang kami iya nga maninay sini Len ano man mahambal mo sa aton niya dali may nga sa tanan nga nagbuylog sa pamilya Palmares no labi na gid sa natungdan dire si Nambudot si Nambite o pud sa mga kabataan condolence ang mambal ko lang sa iyada ko lasa naman niya nagkita tung wala pa sa kalakal sa abroad. Nagambal sa akong naninay, malakap ko sa abroad kay para mabuligyan ko man ang mga utod ko kag ginikanan kay sinanay daw hindi nakapahuway sa negosyo niya. Bisan gamay-gamay yung negosyo niya pero napag-graduate naman kami sa high school. Siling ko ga, bakas ka lang nga makalakat ka sa iba niya bansa kaya para mga makabulit ka man sa mga utod kagiranan. Sinuho ka rin lang sa ganun sa ako. Sini nga bata, hindi ko git mahambal. Kaya nga, gamay pa ni sila kag nag-abot ko pa sa bagay namon. Insi Ayen, kabalo ginit siya nga palangga ginamon siya. Kaya kung wala sinanay nila, kag ako manangara sa balay, nagapinuligay man kami. Kag, Yen, salamat sa imong nga kayo sa amon kabay nga dito sa ginarian sa Ginoo. Padayon ng imong pagserbisyo sa Ginoo.
Salamat, Pastora. Damo gid nga salamat ni nang Helen. So si Ayen sa pagkakilala ko, ini nga bata palakanta, mahilig magkanta. Ini nga bata hindi bugalon. Bisan din kanya makita kung katalikod ka na, tawgon niya pa kasi na amo na si Ayen. Hindi dalok. Kaya nga aman makasiling ako nga hindi dalok. Sang isulan siya nag-obra. Makaagi ka lang sa iya, bisan ano mo ka panago, kung makita niya imo likod, si Ayen manawagin na ante-ante or ang tiyoy-tiyoy. Idalaga ni mga tinapay kay Apple. Kay si Apple pa man lang sa toong maano niya sa bata ko. So hindi lang isa ka beses, hindi lang duha ka beses. Amo ina si Ayen sa iya nga mga auntie, kag sa iya man nga mga classmates, sa iya mga amiga, hindi bugalon, wala, siya ang bata nga, nang bisan hindi mo nasaktakon, kung ito niya gid ikaw, para lang balik doon mo siya. So, amo nang nabalaan ko kay Ayen. Bisan ara na siya sa Manila sa una, sang wala pa nadula akong cellphone, makakontak na siya. So, auntie, kamusta or ano? Okay lang. Ante, malakat ako sa amo sini. Siling ko ti maayo man gani kay mabuli. Kay siling niya ante, gusto ko gid mapahimuan si nanay kag si tatay sang mapag-on nga balay. So natuman ang handom ni Ayen. Napahimuan niya sang balay pero hindi diri sa Kauran, sa Davao. Dito siya napahimo sang iya nga balay. Karon kay wala siya. So ang dako niya nga balay, pag-istaran sa iya nga ginikanan sa uturan dito. Ang muna si Ayen. Si Ayen man, ang nagpapagwapo ng iyang balay. Talaan nga rin siya tanin si Ayen kung hindi sang masakiton. Hindi ka gusto ang hiko. Ang muna si Ayen ka-limpyo. Kaya kung tanan lang nga pag-obra sa kanimalay na agyan ni Ayen para lang isuporta na magmagaan ang kinabuhi sang ginikanan niya. Iya nga mga pinalangga. Si Ayen, bisan pag siniling mo nga, Yen, wala ako sa amo sini, ultimo nga ara sa bulsa niya, ihatag niya sa imo. Ultimo nga kaunon niya, ihatag niya sa imo. Amo ina si Ayen. So, amo to kaina, sang nag-istorya kami ni Pralad, every time na magtawag na siya, nagahibit-gid na siya. Nagahibi ang lalaki. Kay ini nga lalaki is an accountant ini siya dito sa Qatar. Nagatrabaho ini sa Qatar. So, hindi man siya matangkad. So, amutani na kung halos pa daw, siling niya, ante, siling niya kung halos pa, gusto ko magkaabot dira nga mag-attend sang lubong ni Ayen. Kay ginapalangga ko gid si Ayen. Siling niya na. Kay kung halos lang, gusto ko na nga mag-upod kami sina. Pero siling niya, amoy ini natabo. Pag isa pa, hindi man ako makalakat sa madali-dali. Kay, nag-try daw siya tani sa iyang amo, sa iyang boss, hindi magsugot ang boss. Kay tungod niya, isa siya ka-accountant, mabudlay man, ora mesmo, ibinbin mo ang trabaho mo. Kay kabalo naman kita, na isa ka sa abroad, mabudlay mag-obra. Hindi parehas diri sa aton niya, isigulaki lang kita, pag siling malakat, wala kay lisensya kita sa boss, lakat kita ya. So dito, hindi pwede ang amo sina. So, amo na, si Ayen, bilang hinablos kag mga kuwan sa pakaisahan, hindi nila nasilingan si Ayen nang indalok sa ila. Bisan sa mga utod niya, sa mga kahinablusan niya. Sa mga utod niya, halos tanan siyang nagsuporta habang arap pa siya sa abroad. Kaya mo ginang ni Ayen na suportaran kutob sang iyang pamilya nga hindi makasarang. Ang nag-end siya maging magpastora. Siguro hindi gid man siya kay tulad niya. Nagmasakit siya dito for 8 days according sa kaisalan. 8 adlaw ara siya sa hospital. Tapos ang siling si Pralad kung si Ayen siling sang doktor is okay. Okay na kayo TI man lang, pero pinahanglan ang medication, pinahanglan inumo niya ang bulong. It happens na pag-abot niya diri,
siguro, balaan niya na sa mismo sarili niya or balaan niya kung ano ang sakit niya sa sarili niya nga ang nagporsige siya mauli sa Pilipinas. Pinaperma siya sa doktor na within 6 months hindi siya pwede magbalik kaya siya mismo ang hindi magpa-medication dito, magpaayo. So nagpauli siya sa Pilipinas, time nga nag-abot nga balaan sang ginikanan nga may masakit siya, ginapainom siya bulong, hindi niya ginatay. Sinanay niya kasi tatay niya nagka-problema, siguro balaan niya kung ano, siguro kung sa akon na nga pagpanumdom, hindi niya siguro gusto nga kaano pa si nanay niya nga ang ginapakita niya ang kaakig niya, ginapakita niya nga hindi ako permilang kapasya pladak sa mga ginikanan tungod hindi niya gusto nga masakitan gid sila sa pagpalayo ni Ayen. Pero lang siya sang kamot niya kay tatay niya pag nagtulog. So amo na si Ayen papalaban sa kinabuhi kani. Pero kay nag-join siya sa Ginoo, wala kita mahimo. So only we can do nga kita nga kung ano man ang binili niya sa inyo nga mga ginikanan kag mga utod, you must follow. Sundon ninyo ito. Kung diin niya gusto ka mo nga dalon nga mga pamilya niya nga pagasimbahan ninyo nga isa para maging isa ka mo kapamilya. So bilang response sa tanan ninyo nga ginhambal kay Ayen, si Ayen masiling naton nga maayo gid nga utod, maayo nga bata, maayo nga amiga, kag maayo man nga ilang masinulundon sa ginikanan. Si Ayen nag-abroad sang aray siya sa Manila, may isa katawo nga nagbulig sa iya. But this person, nakadiri lang gihapon sa ikaw. So para sa imo, ginapasalamatan ko ikaw sa pagbulig mo kay Ayen. Nga wala sang pagduhad na pa. Kung ano man ang nahimo ni Ayen para sa imo, ginapangayuan ko na pasensya. Kung ano man ang mga kasakit mo nga nakatay ni Ayen para sa imo, sorry, ako na ang kapangayon pasensya sa imo. Kabalo ka man kung ano si Ayen, kabalo ka man kung anong pamilya ni Ayen, pasensya lang. Pag ginapasalamatan ko man kay siling ni mo, ginbalik man ni Ayen ang ginhatag mo kay Ayen nga pang placement fee. So madamo gid niya salamat para sa mabalaan sang tanan. Ginbulikan matod si Ayen sang isa ka tawo nga diri sa Kauran. Siguro naging special sa matan sigid ina siya, pag ina siya tanan nga binulig niya. So ginbalik ni Ayen. So ato siya, balaan ko nga rin ka man sa palibot, madamo gid niya salamat sa imo sa pagbulig mo kay Ayen, sa mga palibot nga nagbulig kay Ayen, ginapasalamatan ko man kay Pastora Chona, kag sa tanan nga sang Foursquare Church, salamat din sa inyo nga pagbulig man kay Ayen, sa pagserbisyo kay Ayen, sa pila ka adlaw. Although pastora nga hindi gid ka mo nag-anuhay ni Ayen, but ang iya gid nga aim tani dito gid man dira gid man niya dalon ang iya nga pamilya sa inyo nga church, tanan niya nga pamilya kag tani ikaw gina-request ko nga i-mold mo ang ila nga pamilya sa tanan nga ari dire. Pinapasalamatan namon sa mga kapitbahay ni Ayen. Thank you sa inyo nga pagsuporta. Sa mga classmates ni Ayen, salamat man sa inyo nga pagsupport. Sa pamilya ni Ayen, sa mga uncles, at aunties nga halin sa kinalain-lain nga mga banwa sa Bukidnon, sa Davao, damo gid nga salamat sa inyo. Sa mga paryente nga ari dire, salamat man sa mga lolas pag lolas ni Ayen. So, ang masiling ko lang kung ano ang ginmold sa inyo ni Ayen bilang si Ayen. Hindi niya kamo dinadala, sundan ninyo si Ayen. Kay si Ayen malipay kung ano ang ginarequest sa inyo nga magasunod. At kung ano man ang bulig sa inyo sa
ni Prana, ni pag-abuton, pag-ahalungan ninyo. Okay? Nga ang CD, ipaburn ninyo, ipadala nyo sa ama ni Ayen, kung sa diin, ang ama ni Ayen, nagbulig sa kwarta, almost 40,000. Na wala na dito si Ayen, pero ginbuligan niya paghihapon ang bata nga pinadalaan ang ginikanan. So amuman ang iyang boyfriend nagabulig man amo na nga may video kita kay the request amo ginang request nga ipakita sa ila. Kung diin ka man karon Ayen, the family, ang friends mo, ang tanan matuod nga kasubo, pero nalipay kami nga ikaw magaupod sa Ginoo sa karon nga panahon. So amo lang na siguro maayong aga sa inyo, Pastor Romay. Teresa, I want to say something about Ayen kay siling ni Ma'am Kaila. Hindi magid kami nahimo nga dugay ang amon pagkilalahay ni Ayen. But last na ko niya na-remember sa iya last Sunday of May, ato sa church, which is, wala sang isa nga nakakilala sa iya, tungkol kay nagbagsag gid ang iyang kanang lawas, amo to siya kapayat. So aron ako sa akon nga preaching, may nagsulod, so gin-stop ko, and then I welcome the visitors. So siling ko, you are welcome. You are ginpamangkot ko ang pangalan. So, layo-layo man ang amon nga platform, kag siling nga ang last nga Ayen. So, na-shock ako sa iyaha nga, si Ayen ganito siya. So, gamay lang amon nga conversation after the service. Siya na, siling ko sa iya, how are you? And then siling nga, may sakit daw siya, UTI, pero di daw siya magstay diri sa Kauran, kay after that, go back to Davao and then planning to go to Bible school. So I thought from that conversation we have, nagbalik na siya dahil sa Davao, pero nibalik man din siya tinuod sa Davao, niya nagbalik na lang din. Ang ako niya nga pagkaintindi, nga dito na siya sa Maynila. So, it was a surprise, o na-shock ako katong nahibaluan ko nga ari gali siya diri, ay na siya. So, pero sa nato na nga, God is really good. So, nato na nga, bisa ako ni siya nga itabo, maayog na ako ng Ginoo, kaya wala di siya ginpaan ko si Dukay. Gipapahuway na siya, kaya gustang Ginoo makakita sa iya na napaantos ka. Ang Ginoo maayog na ako sa family, kaya ginagusto ang Ginoo makakasitog din mo for meditation o makakita sa ilang ututuan na nakaantos pang maniana. Kaya sa mga nanay, mga kilala natin kagaton nga, maintindihan ang para siya sa nanay na siling pa, mga tiyang may pa ako nga tani kung pwede pa lang na tunga-tungaon ang ginabatya sang bata, ako na lang, amo na ang mama, no? So, kag ang mga papa, pero sa ang Ginoo maayo gid nga wala na siya gin padugay nga mo antos jud gaging papanguway. So this morning, before we will go, manindog tantanan and we will sing this closing song.
Dear Lord, we're about to go up. Thank you, dear Father, for sealing the word that we have heard. And thank you, dear Father, that even this moment, cover us with your precious blood. Thank you, Lord, that everything imong ipahimutan. And thank you, dear Father, na ikaw ang Diyos, nga mo niya ginalauman. Na bisan pa Ginoo sa sining nga mga sitwasyon, ikaw ang Diyos nga magaligon. Bisan pa sining nga mga kaparintingan, pamilya, nanay, ginikanan, o mga kauturan. Hindi basta-basta, Lord, nga mawala ang ilang nga bata. Pero salamat, Ginoo, nga ang si Ayen belongs to you. And thank you, dear Father, nga imo nga grasya, kag ang imo nga pabot, imong ipubo sa among taliwala karon. Ang imo Ginoo pagpakamaayo. Ang tanan mo, Dios, makaangkon. Sing pagpakamaayo halin subong, ikaw magabendisyon sa among love, God. Kabulan mo kami sa among hamiling ito, Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy God. Amen and amen. Okay, siguro Maproceed kita sa aton pagkadulungan. Sama. Video sa tanan sa pangyalan. Ako pag-video sa lang sa simite.
Butang may ng bulak niya. Anong dito? Anong dito? Anong dito katuan? Amo mo ang announcement ng Dirang Banda, yung kamudara, kaya bakit kung ako kamudara kita. Dali lang banda. We will sing a song, Steel. And may request Pastora, will you please come? Saling ko, Pastora Eden. Yeah, he will offer a prayer after makaroon sa kay So, before I commit the body, let's sing the song Steel. Bisan pa may mga problema, sinabi na sa pamilya, problema ng ginagawa. Pero lumang na nga, ang ginawa mo ang habit sa atin. Makita, siguro,
Pulong diri sa Juan Ponce 25. Okay, naintindihan namon ang inyong mga balatyagon. Pero ang ginhambal sang pulong sa Ginoo diri sa John 11:25, I am the resurrection and the life. Who believes in me will live, even though he died. Jesus mismo ang naghambal sila nga siya ang pagkabanhaw kag ang kinabuhi nga ang tanan niya nagatuo sa iya bisan siya mapatay mabuhi siya liwat is present in the Lord right now. So please ang Ginoo nga bisan pa nga nabugatan kita karon bungod sa sini nga mga sitwasyon magapanapit lang kita dahil sa iya kaya kitang papanguwayon dahil hindi kita nga amo niya ang balatyagon sa mawag-an sa minahal sa kinabuhi. Pero ang saad sang Ginoo nga pagabanhawon niya. Una, no? Pagabanhawon niya. So, masunod lang sa nato na at that right time, sa mga right time nga panahon. Si Ayin, siling nato na nga privilege siya, kaya nakita nato nga ari ang mga pamilya nga naga-suporta, all-out support, samtang nga nagalakat ako diri kay na ang akong paghibalo dito sa public cemetery, pero may ara ako nakatupad kay na nga the boyfriend requested the family nga tagaan gid siya sing maayo nga ng lubnganan sa private. So, man kita sa yabok, magabalik kita sa yabok. Kag ang iaton lang na dira nga isagid ka assurance nga bisan nga napatay kita, magabot ang panahon, banhawon kita ka magaatubang kita sa aton nga buhi nga Dios nga magahatag sa aton sang reward. So this is the hope and the comfort to all of us. So before siguro naton nga i-commit si Ayen, no, or before ang last view sa sini nga inang body o sa sini nga lawas ni Ayen, no. Akong anay siya nga tugutan kita karon niya. Mag-spend time anay kita sa prayer to give us peace. So, Pastora, karon lang po ko kabalo nga nakita naton niya kapadulungan sa go-out niya si Pastora Castro Mayor. O Diyos, walay katapusan, gigugmaon na Diyos sa matag isa sa amon. Salamat sini nga tion nga nagapamalandong kami Ginoo kag nakahibalo kami nga ang tanan Ginoo makadangat gid sang kamatayon. Luoy kami Ginoo kag puguti ko Dios ang among mga kinabuhi nga maintindihan namon Ginoo nga ang kamatayon hindi katapusan sang tanan kundi ang kamatayon Ginoo entro Ginoo sa kabuhi nga way sing katapusan. Tumon
Hindi namon Ginoo magamit sa mga way kapuslanan nga mga butang, kundi Ginoo magapamalandong kami, Ginoo, nga ikaw Ginoo nga aon pamatian kag sundon sa adlaw-adlaw nga tanan namong nga pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan sining napatay nga ikaw Ginoo nagahatag Ginoo sang maayo na kamatayon. Salamat man sa pamilya sa sining napatay mga sila Ginoo nga Kristohanon Ginoo, samtang Ginoo na nagapadulong sila sa mga panahon na malipot na panahon Ginoo sa kinabuhi. Nagapabilin sila Ginoo nga matinul-anon kanimo. Dalayaon ikaw nga Dios sa itong katapusan, nagalaon di kami Ginoo nga kundi ilasa ang ilan sa untuhon na Dios. Nga dito man sila Ginoo padulong sa kabuhi nga itong katapusan kaupon mo Ginoo. Tudluin kami Ginoo tanan. Before we will commit, siguro may mga last view pang gusto nga magtanaw. Okay, ito sila na magtanaw before we will close and commit the Therefore, commit their body, Jovelyn Palmares, to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, knowing that the end of all flesh is the grave, but not in God is our eternal home. In the name of the Father, the Son, and of the Holy
Tapos, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, everything the Lord is saying, salamat dito sa kung kami Ginoo nga maangkol na sa kamatayan. So wala kami pagkaangkol sa kahadlokan. So kaya nga ang kinabuhi ara sa mga tao. Everything, Lord, we give you all the praise and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Also, you will visit with me, or you will visit the family again? Hindi lang entrega. Ha? Oh, no? Arab mag-go. Arab na kalwal. Sabay ko an? Naman naman. Ano yan lagi? Dito sa vlog. Oh. Yan man, no?